Kinabukasan ay nagising na lamang siyang wala ng asawa sa tabi. Sinilip niya ang kanilang aparador ngunit wala roon ang pitaka ng lalaki. Ang ibig sabihin lamang nito'y umalis ito at may pinuntahang malayo. Sigurado siya na tumakas na naman ito para lang makita ang mga barkada at muli na naman siyang napaiyak dahil naiwan tuloy din siyang mag-isa sa bahay. At dahil nga walang ibang kasama, wala siyang choice kundi ang mag-isa na lang na nagbuhat ng mga bagong lipat na gamit at inilagay sa tamang pwesto. Nilabhan na lamang niya mga marurumi nilang damit na nakatambak ng ilang linggo. Pagtungo niya sa likod ng bahay, doon lamang niya napansin na may lumang washing machine doon. Marahil ay isa ito sa mga gamit na iniwan ng dating may-ari. Subalit 5 taon na naging abandonado ang bahay na iyon bago ibinenta sa kanila. Kaya hindi na siya sigurado kung gumagana pa iyon. Binuksan niya ang washing machine at sinilip ang loob. May kung anong malakas na puwersang lumukob sa ulo niya. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng samot-saring emosyon pagkatapos nun, hanggang sa natagpuan na lamang niya ang sarili na umiiyak habang isinasaksak ang washing machine. Pagkatapos ay ipinasok niya ang sarili sa loob nun. Gabi na nang nakauwi si Enrico. Tulad ng dati, languna naman siya sa alak. Si Edna agad ang hinanap niya pero napansin niyang tahimik ang bahay. Nilibot niya ang buong sulok ng kanilang tirahan hanggang sa makarating siya sa likod kung saan nakita niyang nakasaksak at gumagana ang isang washing machine.